Lord, as we will have to have a focus sa mga natong pagpangalandong sa pulong sa Ginoo. Atong kini pasunod nga pagtulunan, series of teaching and preaching na giuluhan natong open heaven na mga kamatuoran o principles nga ato ang ginatunan. Ang ginabay na Domingo part 1, daron part 2. Sa sunod Domingo doon ako tayo part 3 or part 4. So, kadayon tas pagtambong di nato absinan. Sa ingon niya na wala kayo malakawan ninyo ng mga pagtulunan o kamatuoran may tungod sa open heaven. Okay, atong sublingon pagbasa ang sitro sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios nga makaplagan sa bersikulo 7. Ganina, ibasa nato sa Binisaya, ato nasabasahon sa English, dili na bahin sa atong padayon sa pagsimba sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 8 verse 7. Andang nabata mo basa? Okay. 2 Corinthians chapter 8 verse 7 together read. But just as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in complete earnestness, and in your love for us, see that you also excel in this grace of the Lord. Nagapasalamat kami sa imong mga pulong. Salamat Lord nga sa among ang pagpadayon sa pagsimba kanimo. Tagaan mo kami o kaygayonan sa pagpamalandong sa imong pulong. Tabangi ang matagusan na masabtan namo unsay mensahe imong gipaabot kanamo. Pinaagi sa imong alagad. Salamat sa imong tabang kay among giila Ginoo nga kung wala ikaw wala kami mahimo. Among itugyan kini nga pagsimba kanimo pinaagi sa imong pagpanalangin. Tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Ikaw kami makapalikod kamo diha sa presensya sa Dios. Open heaven principles part 2. Saon pag kinabuhi na matagamtam nato ang binuksan nga kalangitan na gitawag natong open heaven, niini nga mga paagi dunay mga principles or kamatuoran na angay nato timan-an nga atong ikinabuhi aron kita makatagamtam sa kaayuhan ni anang open heaven or binuksan na kalangitan. Daghan kaayo nga mga magtutuo sa taod-taod na sa ilahang pagka magtutuo o Kristohanon. Daghan pa mga patulunan nga angay nato timan-an o ato ang kakunan. So niini nga bahin, we are privileged to study and learn sa mga kamatuoran sa paagi nga karong tuig 2018 makita nato ang kalahian or kauswagan o pag-uswag sa ato ang pagkinabuhi dili lamang sa mga butang spiritual apan bisan pa sa mga material o financial sa atong pagsunod sa kang Ginoong Hesus na itong Ginoo manluluwas. So as my introduction, nagayon din last Sunday we have started a series of messages of an open heaven. We covered the first 3 principles of this subject. Doon na tulo ka mga pagtulunan nga atong natunan atong milabay nga Domingo. Kung alam sa uban nga wala din last Sunday, ato ning i-review sa mga diyo o pila o sa mga naan na din aminaw lang ka aron sa ato agyo ma-master ini nga mga pagtulunan na atong natunan. 3 principles of these subjects, namely, nagaingon, be a faithful tither. Binuksan nga kalangitan, makinabuhi nato o matagamtang kung kita mga faithful, matinud-anon nga mga tither. Faithful tither. Faithful tither. Inakaugalingon nimo, faithful tither. Number 2, ingon siya din ha, be righteous in setting priorities. Kinahanglan magmatarong kita sa paghatag o mga prioridad sa atong pagkinabuhi isip Kristohanon. Ato nang giangkor nga mga pagtulunan diha sa
Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 6, versikulo 33, na nagingon, unahon na ito pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang katarong o ang tanang mga butang idungag ra niya kanato. Setting right priorities. So ang right priorities, kung unahon na ito pagpangita ang gingharian sa Dios o ang iyang katarong, ang tanan idungag ra niya kanato. Ang atong angkor sa datong be a faithful tither dito sa Malakay chapter 3 verse 10. Dahil natong tanan ang atong ikanapulo o sulayan nato kung dili mabuksan sa Ginoo ang kalangitan na diin ibubo niya ang mga panalangin nga wa nay sarang kabutangan niini. Motuo ba ta sa word of God? Motuo ta? Amen. So be a faithful tither, be righteous in setting priorities. Panahon tagid ang Ginoo. Then be godly focus. Kanang godly focus ato nang gi-anchor dito sa sinulat ni James na ang atong yung focus mao gyud ang pulong sa Dios. Na di ta magduha-duha. Kaya ang tao maduha-duhaon, sama siya sa lusay nga gibanlas dito sa baybayon, sama kusog nga balod gikan sa laod padulong sa baybayon. Unya pag mutao, balik na po siya dito sa layo. Dayon mutay nang ingon ta ianod-anod lang siya. So ang pagtulunan nga angay nato timan-an, be godly focus. Nagi ang atong pag-focus sa kamatuoran nga mao ang pulong sa Dios. Can you say amen? Amen ba, mga igsoon? So focus, ha? Ayaw duha-duha, double-minded. Be not double-minded, but godly focus. Okay? Next. This Sunday, let us continue with the next 3 principles of open heaven. So, tanaw na sa nato ang pasunod nga tulo na usad ka mga patulunan kamatuoran nga atong isumpay ni atong ang natun-an nga tulo sa Milabay Domingo. Ang una, the first 3 talks about being a tither, and the next 3 will talk about being a giver. So salamat ha. Ang focus na ito diha is tither and giver. So nini nga Domingo, doon ay tulo ka mga pagtulunan mahitungod sa pagka mahinatagon. Okay? Next. Principle number 4 o number 1 karon na part 2. Kailangan i-continue ang numbering. Araw doon na mo itulong, karon ikaupat na. Timan-an tagid ni mga igsoon. I know nga ang pulong sa Dios nagpamatuod. Mahanaw pa ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Dios magpabilin. Amen ba? Oh, dalaygon ang Diyos. Principle number 4. Be a generous giver. Unsay kahulugan sa word generous? Di na kasagaran, generous yun. White hik-hik, ano ba? Antag kita sa white hik-hik, overflowing, sobra sagaran. Kung kasagaran, naghatag ka o nanlitan 50 pesos, o mo yung generous giver, you can afford to give as much as more than 50 pesos. Kung naanda nimo paghatag og 100 pesos, you can now afford to give more than 100 pesos. That is the word generous. Why wala ingon nga medyo makulangan kundi sobraan Panginoon ang imong mga paghatag. Truth to ponder, every offering is not always accepted by God. Sa nene nga be a generous giver, timan-an nato. Yeah, every offering is not always accepted by God. Nga ang imo to pagka-generous giver pero doon na di ay panahon nga ato pagka-generous giver dili kadawon sa Ginoo. You say amen? Okay, o nga naman, for example, ang istorya sa Bible diha sa book of Genesis mahitungod sa paghatag ni Cain o ni Abel. Atong ibaluan. Kung ibalo ko mo sa istorya niya na basa the whole chapter of Genesis and you will know. Hindi ka niya masayra ang sayran na maong hinubay ang paghatag ni Cain, walang dawata sa Ginoo,
apan ang paghatag niya bil mao'y gidawat sa Dios. Next, though ye offer me burnt offerings and your meat offerings, I will not accept them. Amos chapter 5, verse 22. Na ay kamatuoran nga ang atong mga paghatag dili tanan dawaton o madawat sa Dios. That's why niini nga mga pagtulunan angay sa nato timan-an. Can you say amen? Okay. Unsa man ay ang madawat sa Dios nga mga paghalad o mga generous giving. Letter A, acceptable offerings are given willingly. Napapabalihan? Ang paghatag uban sa hingapin nga kalipay gikan sa atong kasing-kasing naghatag ka sa paagi nga ang imong mga paghatag, ang imong pagka-generous giver dawaton sa Ginoo. Willing heart. Acceptable offerings are given willingly. Hinay mo kagalingon, willingly. Number 2, acceptable offerings are given according to God's blessing in your life. Ang paghatag nga generous, mag-aagad sa mga panalangin nga atong naangkon gikan sa Dios. Can you say amen? So maayo gyud ang Ginoo. Di siya kayo ga-require sa ato sa paghatag kung wala ta. Kundi ang mga panalangin nga atong naangkon diha mabasi ang atong willing heart sa pagkamahinatabon alang sa buluhaton sa Dios. Can you say amen? Okay, letter C. Unsa man ang dili dawat sa Ginoo, an acceptable offering are given according to that which you don't have. Sa ato pa, kung wala mo, dili na require ang Ginoo. Kaya mo please ka mo hatag, pero wa diha, di ko na dawatong dewa pa mga panalangin sa Dios. Di panalanginan batas Ginoo. Okay. Daghan ba, nanghingapin ba panalangin sa Dios? Okay, wala-wala ko na ang nagdawat o ng mga hinangapin na. Or, overflowing, unexpected, di ba? O tungod yan ang mga blessing na gibuko sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha ka-expect ang Ginoo nga mo hatag ta willingly, mo hatag ta sa kinasingkasing na paghatag. Kay dili siya modawat sa mga paghatag na way inyo. Una ba yung mga paghatag na way inyo? Ato na matunan. Okay, next. Principle number 5 or ikaduha ang principle. Sa itong number 1 ganina? Okay. Ha? Ang sa ito, ganina number 1? Generous giver. Be a generous giver. Generous giver. You must consider that not all offering are acceptable by God. Maala nang acceptable sa Ginoo kung ato ang willing heart. Acceptable sa Ginoo kung ang Diyos na nagpanalangin ka nato, mupart kita sa mga panalangin. Ihatag nato willingly. Natin siya mo pangayo ka nato sa dihang wala patapad na kanini sa Diyos. Pero naamang di panalangin, Brother Nelson, naagyon. Diba? Brother Ruel, kayo kag naagyon. Naagyon. God expect us to be a generous giver on the things that He had blessed us. Dili sa mga butang gawa pa niya pinalingini. Okay? Next, principle number 5. Be brave, resist fear. Na ay mga paghatag nga kasagaran nagapaluyo ang kahadlok. Mao ba na? Nagsuon sa dihang busak na kayo ang panalangin sa Dios. Inay muhatag ka willing heart na hangga ulbahinam. Nga naman basi unya mahurot o kahamawad-an ka na kung muhatag ka mapahinan, makulangan ang Diyos nun ng mga panalangin nga imong naangkon. Pero dinhi, principle number 5, be brave. Kinahanglan magmaisuon ang tanan. Resist fear. Atong suklan ang kahadlok. Dili si amen. Okay, kay kung atong suklan ang kahadlok, unsay giingon? Fear draws undesirable things to your life. Kung magpasulabi ang timong kahadlok, dili na inon ka mohatag, hindi daghang kayong mga butang na maayo, undesirable things ang gasulod sa una-una sa tao. Mapuno na inoon sa mga negatibo nga mga una-una
undesirable mga butang gaadto sa imong panghunahuna. Like what we call in Job chapter 3:25. Fear those undesirable things to your life na ay mga dili maayo mag-aabot sa imong kinabuhi. Number 2, fear hinders you from receiving God's promises. Ang kahadlok ang singalan na hinders. Okay, makababag ang kahadlok, makababag sa mga gisaad sa Dios sa imong kinabuhi na unta imong magdawat nga mga panalangin. Nagasunod ba ta mga igsoon? So ingon siya letter B, fear ingon siya din na fear is not from God. Ang kahadlok dili na iya Ginoo, di taanay mahadlok kay kung ang kahadlok magapasulabi daghang mga maayong butang kasulod sa ato kinabuhi. Naay mga butang nga giandam sa Ginoo nga iyang ibubo kanato apan tungod sa atong kahadlok o kabalaka tinaynon nato maangkon. Katuno ang pagkahadlok dili iya sa Ginoo. Tapos Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 7 unsay giingon? But God did not give us spirit of fear, but of power. So kung naa ang kahadlok, labi na kung i-bless na ka sa Ginoo, inay mo hatag ka, willing heart, then magsulod ang kahadlok. Fear is not of God. Can you say amen? So kung maabot na sa imong pagbati ang kahadlok, kabalaka, timani nga ang kahadlok ug ang kabalaka dili iya sa Dios. Amen ba? That's why mga igsoon, as God prosper us, as God continue to bless us, di makabaton taon-taon kasi nga willing kanabang masinugtanon nga mohatag willingly, walay ingon nga pinugos, dili willing heart, mo pabuhagay ka, mo share ka sa mga blessing ngadto sa Ginoo. Amen. Okay, letter C. A proper understanding of the promises of God will free you from fear. So, ang sulbat, aron dili magpasulabi ang kahadlok sa atong kasing-kasing ng kinabuhi as God bless us. It is found in 3 John chapter 2 and John chapter 8 verse 32. You can read that in your home, dito sa inyong mga balay, aron matungkad pagin nato unsa gini nga mga pagtulunan na angay nato yung kinabuhion. Samtang gatuon kita niining apiko about open heaven. Amen ba? So, cheerful, generous giver. Generous giver. Ingay mo gagaling generous giver. Ang dito sa last 3 is faithful tither. Amen ba? So, nagtukuyog na ang tither o ang giver. So, dili man ta maka-give sa atong tithe, kundi i-return nato ang tithe. Can you say amen? Ang giving, ingon siya din na generous giver, ihatag nato with a willing heart as God prospered you. As God bless you. Kung i-bless ka sa Ginoo nga di na kasagaran sa imong naangkon nga mga kaptangan o panalangin, i-share that with a willing heart. Because God, ingon siya din ha, nagtudlo ka nato na makabatong unta ka o generous heart, mahinatagon na kasing-kasing. Amen ba? Pero daghan, kuan ba, opposite. As God prosper them, di nila gusto mo share. Gusto pa sila mo daghan pa ang mga panalangin. Dagmay niyo, kung muna ang atong attitude, dili na iya sa Diyos. Kundi as God prosper us, ang pagtulungan daron, give with a willing heart. Share the blessing which God has blessed you. Amen ba? Amen. Amen. Hallelujah. So let us continue. 2 Peter chapter 1 verse 3a. According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge or understanding of Him. Atong ni timan-an mga igsoon.
ang tanang mga kaptangan o mga kikinahanglan aning kinabuhi gihatag na sa Ginoo. O di ginan niya ingon pagawad-on kanang iyang ingon. Unsay mga pagpanginahanglan aning kinabuhi ang iyang tagbuon. Meaning, ang pasabot ni ay ni Ana nga ayaw kahadlok nga as God has prospered you, as God has blessed you, share that blessing with a willing heart, because the promise of God in 2 Peter chapter 1, according to His divine power, hath given unto us all things that pertains unto life and godliness. Di lang pag kinabuhi nga Diyos nun, apan niini kinabuhi iyang tagbuon ang atong mga panginahanglan. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Next. Principle number 6. Okay. Ang sa ito ganiha ang 5? Be brave. Ha? Be brave. Be brave. Resist fear. Yan ini. Principle number 6. Be steadfast. Resist and believe. Now, ano sa word steadfast? Mapalig-on ka sa imong ibarugan na pagtuo, sumala sa pulong sa Dios. Steadfast. Ingon siya din kung doon ay mga landong sa mga pagduha-duha, ang believe, ingon siya niya, resist and believe. Sukla na to ang pagka-believe matinuuhon. Can you say amen? Daw nag-iingon din unbelief causes doubt. Diha magsugod ang atong mga pagduha-duha. Kung naana dayo'y mabot sa una-una ang di pagtuo sa pulong sa Dios. So kung maabot ang pagduha-duha, nahimo na kang double-minded man. Kung ma-double-minded man or person, sama ka sa lusay nga gianon-anon dito sa baybayon. So unsay angay na itong himuon? Be steadfast, resist, and believe. Ano man unsay hulagway anang unbelief diha sa classical example sa Bible. In the book of Romans, tingnan siya din he did not whether doubtingly question through unbelief regarding the promises of God. Okay mo nang tanawon, doon ay mga saad sa Ginoo in the Old Testament where ang mga Israelites, they failed to have the promise of God because of unbelief. Can you say amen? So kung mag-study daan ang New Testament, then doon na tayo background sa pagtuon sa pulong sa Diyos in the Old Testament, makita nato nga unang mga the Israelites people, they failed to enter the promised land because of unbelief. Sa maragihapon na kung ang atong pagpangalagan sa Ginoo dili ta steadfast sa Ginoo, adunay landong sa pagduha-duha, pinaani sa atong di pagtuo, then we may fail to enter the promised heaven for each and every one of us. Can you say amen? Kisay gusto gamit? Pag-uot ka, di ka maduha-duhaon o dili ma-inuuhon. Be steadfast. Ato pong sulbadan ang mga isyon, salamat as devotional kanina, it is really the word of God necessary. Importante tayo ang pulong sa Diyos alang sa matagusan nato ng mga kinabuhi as Christian. Kinahanglan mubasa ta sa pulong sa Diyos. Kasi kanunay na to, pagbasa sa pulong sa Diyos, mamaster na to, matunan na to, mamemorize na to. Sa panahon nga maabot ang magduha-duha, maligpon ka o makabarog ka sa saad sa Ginoo na imong nabasa diya sa pulong sa Diyos. So you need to study the Word of God. Kinahanglan matuon ta sa pulong sa Diyos. Kinahanglan maminaw ta sa mga pagwali sa pulong sa Diyos. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Next. Unbelief causes hindrance to enter God's best. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Unbelief causes hindrance to enter God's best. Na ay daghang kayo saad si Ginoo na iyang itaganan na alang kanimo kanako o kanatong tanan, pero mapakyas tas patangko ni ana o atong ipasulabi sa atong kinabuhi ang dili pagkamatinuon. You see amen? Amen. Hallelujah. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. We wanted to resist unbelief. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Next. Unbelief hinders the work of God in your life. Sama karon kung ikaw makusganon, gagamiton si Ginoo to pray over the sick. Lay your hands over the sick person. Nagaduha ka nga maayo ba kani sa imong pag-apo.
Kay nagkusulabi nga unya ang kampo ka, mamatay na inoon eh. Then, wani mo himuha, then you miss to experience on sa gisaad sa Diyos ng mga maayong butang sa imong kinabuhi. So, unbelief hinders the work of God in your life. Di na inoon makapamuhat ang gahom sa Diyos kay naa may di pagka matinuunin mo. Can you say amen? So, here, Matthew chapter 13, verse 5. The first is the word, and the good seed stands for the sons of the kingdom. The which are the sons of the evil one. So, sa alamatan na anak na lagway, kung imong tuuhan na ang Ginoo gamhanan, do it so that you will experience the power of God. That's why ang pagkaila sa atong Ginoo sa atong kinabuhi, dili lang nato mailhan